Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, salamat po sa napakagandang araw na ito. Salamat po, Panginoon, dahil muli, Panginoon, nandito kami para papurihan ka ng sama-sama, Panginoon. Lord, sa oras na to, buksan niyo po ang aming puso, Panginoon, ang aming isip. Lord God, bigyan niyo po kami ng pangunawa upang maunawaan namin, Lord, yung mga tinuturo, Panginoon, sa Sunday School. Lord, ikaw po yung manguna. Holy Spirit, ikaw po ang aming pinag-uusapan. Ikaw po ang kumilos. Ikaw po magpakilala pa, Panginoon, kung paano ka po kumilos, Lord God, sa buhay namin. At sa kingdom mo po, Panginoon, kung paano ka po kumilos, Lord God, sa kaharian mo, ganun din nawa maranasan namin kung paano ka kumilos, Panginoon. Lord, salamat po. Ikaw po ang magbigay ng shalom sa bawat isa. Ingatan niyo po, Lord, yung mga papunta pa lang dito, Panginoon. Salamat po, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. So, ayan po. Ang topic po natin ngayon ay results of reconnection. Ayan. Naranasan niyo na po ba na meron kayong isang tao na close mo siya, and then after nun mga siguro one day, bigla kayong nag-separate, nagiwalay kayo, pwedeng relationship, pwede rin naman, tapos after ilang years, nagkita kayo. Ayan. Alam ko na experience niyo rin yan sa mga kabataan, sa mga tulad ko rin, yung mga kaedad ko, syempre nagtatrabaho na, tapos muli mong makikita yung mga naging classmate mo dati. Pero syempre yung connection nyo dati ay hindi na ganun katulad noon. Kasi nung nakita kayo, parang syempre iba na yung buhay mo, iba na yung nakakasama mo. Pero nung muli mo sila nakita ay, ayun, iba na. So ayan. So anong kinalaman nandito? So ito po yung results of reconnection. So ayan. Ayun, thank you po, Lord. So, ayan, nung nakaraan po, tinalakay po sa atin ni Pastor Joan yung reinstating the governor. So, ibig sabihin, dun po tinalakay kung paano ni-restore yung governor sa atin. Kung paano ni-restore yung nagbibigay buhay sa tao. Kasi kung naalala nyo po, paulit-ulit na sinasabi sa Sunday School na kapag wala yung Holy Spirit sa tao, anong nangyayari sa kanya? Laging may kulang. Kaya kahit anong hanap ng tao sa buhay, mga materyales o tao man, para lang mapuno yung kung anong meron dun na butas sa puso niya, hindi niya mahanap. Kasi ang totoo nun, yung hinahanap ng tao na bubuos sa kanya, yung Holy Spirit yun. Kasi nung create ng Diyos ang tao, andun si Holy Spirit sa atin. Pero dahil nga nagkasala tayo, nawala iyon. So ito yung resulta ng pagre-restore sa atin ng governor. Ano bang nangyari? Anong naging resulta nun? So bago yun, talakayin natin ano po bang ibig sabihin ng reconnection. Alam ko familiar na po kayo dito, pero sabi po rito, it is a feeling of having an emotional connection with someone or something again. Merong ulit na connection na nangyari sa inyo. Maaring dati, okay kayo, may connection kayo, tapos biglang nawala, tapos biglang na-reconnect ulit. So, nabalik ulit. Next, sabi po dito, reconnection is to join or be joined with something else again after becoming separated. Next, to fasten or join something together again. To connect again. So, yun yung ibig sabihin ng reconnection. Binabalik kang muli. So, yun ang ibig sabihin niya. Ayan. Sabi din po dito, bago po natin talakayin yung mga resulta nung pagbalik natin o yung pagbalik ng governor sa atin. So sabi po dito, balikan lang po natin ha, kailangan maging, ano po bang tawag doon? Kailangan maging malinaw sa atin. Yung sinasabi po dito na without the governor, a person cannot be a citizen of the heavenly kingdom. Paulit-ulit po sinasabi sa atin na paano ka nga ba makakapasok sa kingdom of God? Kailangan natin ng Holy Spirit. Yan, kailangan nating tanggapin ang Panginoon sa buhay natin para yung Holy Spirit ay mapunta sa atin at makakonekta tayo din sa Kingdom of God, makapasok. So, ayan. Sabi rin po dito,
marami daw mga tao, sabi po dito, maraming mga tao na ginagawa yung mga bagay, mabubuting bagay. Kung ano-anong ginagawa nila, na sa tingin natin, ay, parang ang taas ng tingin natin sa kanya, uy, ang bait-bait nito. Uy, ang dami nitong binibigay. O, napaka-religious nito. Pero sabi dito, kahit ganun yung isang tao, kung wala yung Holy Spirit sa kanya, kung wala yung governor sa kanya, hindi siya makaka-enter dun sa kingdom of God. Kahit gaano kabuti yung isang tao, kahit puro ginagawa mo ay kabutihan, kung wala ang Holy Spirit sa'yo, hindi tayo makakapasok. So, ayan. Sabi rin po dito ay, yung kingdom. Ayan po. Ayan, yung ano daw po, para makapasok sa kingdom of God, kailangan ma-receive natin si Jesus. Yung naalala po natin na sinabi ni Pastor Joanne, yung repent, humingi ka ng tawad sa Panginoon, tanggapin mo ang Diyos sa buhay mo, and then after nun ay marireceive mo yung Holy Spirit. So, pagkatapos nun, ikaw ay citizen of the kingdom of God na. So, ayan. Next, sabi po rito, gaya ng sinabi ko kanina, kahit gaano kakabait, kahit gaano yung mga pinapakita mo sa mga tao, ang bubuti, ganyan, kahit napaka-religious mo, kung wala ang Holy Spirit, hindi ka makakapasok sa kingdom. And then sinasabi rin po dito na ang kingdom of heaven, hindi siya interesado sa kung gaano ka-religious. Kasi yung sinasabi po dito na the kingdom of heaven is not interested in religious practices and rituals. Kasi yung mga religious practices ay gawa lang din ng tao. So ayan, hindi siya kaparaanan ng Diyos eh. Gawa lang ng tao. Kaya kung mapapansin nyo, marami po tayong mga religion. Marami po tayong mga kaparaanan na ginagawa para daw ma-save ka, ganyan-ganyan. Para ma-save ka, para mapatawad ka ng Panginoon, mag-confess ka dito sa isang tao, then after nun, patatawarin ka ng Diyos. Pero mamaya, ito po yung sasabihin, ito po yung mga magiging resulta ng reconnection po natin. Yung pagbabalik natin sa Panginoon. Sabi rin po dito, kung ang DNA ng isang tao nagpapakilala sa pagkakakilanlan mo bilang isang tao, ito si ano, ganyan-ganyan. Yung Holy Spirit daw din, yun yung nagiging identity natin sa kingdom of God o sa kingdom of heaven. Okay, next. Sabi rin po dito, yet, when you are connected to the King through His governor, an entirely new and remarkable life opens up for you. So kapag na-reconnect tayo sa Panginoon, sa governor, nagkakaroon ng hindi lang bagong buhay magandang buhay. Bakit? Kasi, kung naalala, paulit-ulit ko po sinasabi rin po, no, nung nawala yung Holy Spirit sa atin, hindi na tayo buo. Hindi na tayo buo. Kaya kung saan-saan humahanap yung tao ng mga bagay, ng mga tao, para lang mabuo siya, pero hindi talaga. So ayan, nung na-connect tayo, alam ko nung naging born again ka, naging born again tayo, nagkaroon ng bago sa atin. Yung mga bagay na ginagawa natin noon, hindi na natin nagagawa ngayon. Kasi alam na natin kung ano yung tama sa paningin ng Panginoon. At nagkakaroon din ng pagbabago sa buhay talaga natin. Next, pinanggit po dito sa baba ng title niya, Results of the Reconnection. Nakalagay po doon yung the success of a fish is staying in water. Nag-asak sa Lord, anong ibig sabihin nito? Kasi nung kay Pastor Joanne, di ba, reinstating the governor, nakalagay doon sa title, yung sa puzzle. So ito naman yung nakalagay doon, the success of a fish is staying in water. Which is totoo naman talaga. Kapag ang fish, tinanggal mo sa water, mabubuhay ba? Hindi. So, napaka-amazing ng Panginoon kasi nung create niya ang mundo, talagang may kaayusan eh. Alam niya kung saan ilalagay yung mga bagay. Hindi naman pwede yung fish, alam ng Lord na mabubuhay ang fish sa water, tapos ilalagay niya sa lupa. Hindi yun ganon.
So, ay, napakabuti ng Lord. So, ganun din tayo. Yung origin natin, originally tayo ay sa Panginoon. Ayan. Pero dahil nga nawala ang Holy Spirit sa atin, yung governor, nagkaroon ng confusion at marami pang bagay sa tao. So ayan, the success of a fish is staying in water. So para mas maging buo yung buhay mo, mas maging ganap ang buhay mo, kailangan mong magstay doon kung saan yung source of life ng tao, which is yung Holy Spirit. Next. So ano nga po ba yung mga resulta ng reconnection? Number 1 is ito. Ang unang na-restore sa atin, nung nagkaroon tayo ng reconnection ulit, ay nagbalik ulit tayo sa Panginoon. Tapos nagkaroon tayo ng governor ng Holy Spirit. So ito siya. Restored relationship with the King Father. Ayan, ang galing lang kasi hindi lang sinabi dito yung relationship mo sa hari. Sinabi din, Father. With the King Father. Hindi lang na-restore yung relationship mo sa King, but also dun sa Father. Ayan, sabi dito, when human beings declared independence from the heavenly government, we cut ourselves off from our source of life. Ito yung sinasabi ko kanina po na nung nagkasala ang tao na wala yung connection natin dun sa source of life. Ayan. Sabi dito, we became broken and confused, and this is why life on earth today is filled with such distraction, violence, grief, and lost potential. So ito yung nangyayari sa atin ngayon. Kasi ngayong source of life natin, yung Holy Spirit ay nawala sa atin. Okay, next. Sabi po rito, when the governor enters a person's life, he connects that person to his source of life and gives him a relationship with his Creator, not just as king, but also as his heavenly Father. So nung na-connect ulit tayo sa governor, sa Holy Spirit, ito yung na-restore sa atin, yung relationship natin sa hari at sa ama natin. Kung naalala niyo yung prodigal son, di ba, hindi lang na-restore sa kanya yung relationship niya dun sa tatay niya, yung bilang ama niya, kundi bilang hari ng kaharian nila. So, ganun din sa atin, yung na-restore sa atin. Sabi rin po rito, kung ano, dahil na-reconnect tayo sa governor, na-reconnect tayo dun sa kingdom of God, sa kaharian ng Diyos, ay kung anong meron ang ama, meron din tayo. Kasi na-connecta na ulit tayo eh. Tayo ay mga anak ng Diyos. So yun po yung sinasabi dito, kung anong meron sa ama, available din yun sa atin. Doon na pinag-uusapan yung mga privileges, yung mga benefits mo bilang citizen of the kingdom of God. Next. Sabi po rito, the government is on king's shoulders. He is responsible for leading his people. Lagi ko naririnig to kay pastor na, si Lord ang nagsabi niyan si Lord bahala dyan. Si Lord yung magbibigay ng instructions, si Lord yung magpo-provide, etc. So ayan, sabi po dito, dahil tayo ay citizen of the kingdom of God, si Lord ang bahala sa atin. Responsible ang Lord sa atin. Ayan. Sabi rin po dito, nagustuhan ko rin po itong explanation ni Dr. Miles. Kasi sabi niya po dito, the names by which he is called indicate not only his responsibility, but also his ability toward us. Yung mga kilala mong pangalan ng Panginoon, sabi mo, sa prayer mo, nilalagay Jehovah Rapha, Jehovah Nisi. Ay yung mga binabanggit mo na pangalan ng Panginoon, hindi lang yun naka-indicate yung responsibility niya bilang kung ano yung pangalan niya doon. Kundi yung kakayahan niya na maipakita sa'yo o maiparanas sa'yo kung ano yung meron dun sa pangalan niya, kaya niya rin yun. Hindi lang responsibility ang nakalagay doon sa pangalan niya, but also the ability na gawin ng Panginoon yun sa buhay mo. Sabi mo, Lord, you are the God who provides. Who provides. So, ibig sabihin, hindi lang siya pangalan lang, kundi kaya niyang magbigay talaga sa iyo. So, ayun. Kapag binabanggit po natin ang pangalan ng Panginoon, meron din dong power na kayang gawin ang Panginoon. Kaya nga sabi, di ba, kapag kung sinasabi natin na may power sa pangalan ni Jesus, may power talaga yon. Maipapakita yon. Tapos, wala lang na, nung nagpe-pray kanina, puro
yung pangalan ng Panginoon, yung ini-speak doon sa taong pinagpipray na yon. Kasi naniniwala ka na sa pangalan ng Panginoon, may power yon. So, ayun. Next. So, yun yung unang resulta ng reconnection. Una, na-restore sa atin yung relationship natin sa Amang Hari, sa King Father natin. Next. Pangalawa, entrance into a non-discriminatory or non-partisan kingdom. So, ito na. Bakit sinasabi dito na kapag citizen of the kingdom ka na, nawawala yung mga diskriminasyon? Kasi nga sa buhay ng tao dito sa earth, ang daming diskriminasyon na nangyayari. Kesyo babae ka lang, dito ka. Lalaki ka, sige, go. Bata ka pa lang, di ka pwede dito. Matanda ka na, hindi na pwede. Walang ganun sa kingdom of God. Gustong-gusto ko yung sinabi po rito eh. So familiar naman po tayo sa definition ng discriminatory, no? Hindi tama o unfair na pagtrato sa mga tao. Ayan, sabi po rito, human cultural discrimination disappears in the kingdom of heaven. So yung mga discrimination na nararanasan natin dito sa earth, yan, sa pananaw ng tao, pagdating sa kingdom of God, wala na yon. Wala nang diskriminasyon na nangyayari. Ayan, bakit po sinabi ni Dr. Miles, pinaliliwanag niya yung entrance into a non-discriminatory kingdom. Ayan, kasi yung pananaw ng tao, iba na. Ayan, dahil wala ang Holy Spirit sa kanya, nagkaroon siya ng ibang pananaw. At nakikita naman natin sa pamumuhay natin ngayon na maraming mga karanasan ng tao na hindi tama o unfair sa kanila. Ayun, naalala ko yung sa co-teacher ko, sa dati niyang school, meron dong nakalagay, yung NSTP nila, hindi ko sure kung NSTP yun, pero meron silang activity na kapag babae ka, magtatahi ka lang. Hindi ka pwedeng mag-aral ng ICT. Pag lalaki ka, lahat ng lalaki ICT, lahat ng babae magtatahi lang. So parang ayun, doon palang nagkakaroon din ng discrimination kasi sa kakayahan ng babae at lalaki. So pero pagdating dito sa Kingdom of God, wala na yun, burado yun lahat. Kasi sa paningin ng Panginoon sa atin, lahat tayo ay pantay-pantay. Yan, sinabi din dito, sinusuportahan ito ng verse sa Joel 2:28. Afterward, I will pour out my spirit on everyone. Your sons and daughters will proclaim my message. Your old people will have dreams, and your young people will see visions. Sa 29 naman po ay, At that time, I will pour out my spirit even on servants. So lahat makakaranas ng pouring out of the Holy Spirit. So sabi po dito, ayan, the Spirit will be poured out on them and they would have direct access to the King of Himself. To the King Himself. Ayan. So kapag yung Holy Spirit ay nasa atin, diretso ka na. Meron ka ng access sa hari. Nawala po yung ko. Okay, next. Sabi dito, yet Joel told us that when the day of the Lord arrived, the king was going to give the governor to everybody, regardless of gender. Babae ka man o lalaki, makakaranas ka nito. Hindi lang babae, hindi lang lalaki, hindi lang matanda, kundi pati bata, makakaranas din nito. So lahat. So sabi rin po dito kanina, isa-isahin po natin kasi binabad po ni Dr. Miles itong Joel 2:28-29. Alam ko familiar na po kayo, pero kailangan mas maging malinaw po sa atin yung kahulugan po nito. Sabi po dito, yung una, your sons and daughters will proclaim my message. Sons and daughters, so babae man, lalaki, ayan, magpo-proclaim ng message ng Panginoon. So hindi lang lalaki. Kasi sabi po dito, meron siyang mga example na nilagay si Dr. Miles. Sabi po dito, sabi, in the past, it had only been the high priest who could be in the presence of God's Spirit in the Holy of Holies. High priest lang ang pwede. Pero sabi dito, in addition, only males could be priests. Lalaki lang ang pwedeng maging priest.
Yet here was Peter quoting Joel saying the Spirit will be poured out on all people. Sabi po rito, no longer will people have to go through priests to receive the forgiveness from God. Hindi mo na kailangang pumunta sa priest para lang humingi ng tawad sa Panginoon kasi ikaw na mismo pwede kang humingi ng tawad sa Panginoon. Hindi ko alam kung pinapractice pa rin po ito na kailangan kausapin mo itong taong ito para patawarin ka ng Panginoon. Hindi ko alam kung may practice pa rin po ba na gano'n. So yun po yung sinasabi dito ni Dr. Miles na pinaliliwanag niya na hindi na kailangan ng priest, pero hindi mo na kailangan pumunta sa priest para humingi ng tawad sa Panginoon kasi ikaw mismo, ikaw na yung pupunta sa Panginoon at hihingi ng tawad sa Kanya. Tapos, di ba, may mga sinasabi din na para patawarin ka ng Panginoon, kailangan gawin mo to. Yun yung mga pinapractice ng tao. Ganito ka, ganito. Hindi ko kasi alam yung mga praktika na ginagawa ng mga tao para lang patawarin sila. Yung penitensya po, ayun po. Kailangan saktan mo yung sarili mo para patawarin ka ng Panginoon sa loob ng 1 taon na ginawa mong mga kasalanan. Pero ang totoo, ang Lord hindi niya gusto. Hindi niya kalooban na masaktan ka. Nasaktan mo yung sarili mo. Kasi siya na yung nagpapako sa krus para sa ating lahat. Hindi mo na kailangan saktan yung sarili mo para patawarin ka ng Panginoon. Hindi mo na kailangan pahirapan yung sarili mo para patawarin ka ng Panginoon. Kasi sabi nga, repent. Humingi ka lang ng tawad sa Panginoon, patatawarin ka niya. Okay, next. So pinag-uusapan po dun, sons and daughters will proclaim my message. So babae, lalaki, kayang gamitin ng Panginoon dahil sila ay parehas na makaka-receive nito. The Greek word translated as prophecy means to foretell events, tell forth, or speak under inspiration. It means to speak forth on behalf of God. Both men and women are meant to communicate heaven's thought. Lahat. Ang ganda nito, both men and women are meant to communicate heaven's thought. Kailangan lang natin magpagamit sa Panginoon. And kailangan lang din natin i-allow yung sarili natin na makipag-communicate ang Panginoon sa atin. Kasi ang hirap Para sa tao lang din, kung ayaw mong kausapin yung isang tao, mahirap. So ganun din sa Panginoon. Kapag tayo ay lalapit sa Kanya, kailangan makinig tayo sa Kanya. Hindi lang tayo yung puro salita-salita. Sa communication, merong isang magsasalita, merong isang nakikinig. At pagkatapos makinig, siyempre yung nakinig, magsasalita, ito naman yung makikinig. Ayan. So, ganun lang din, vice versa lang. So, dapat kapag makikipag-communicate tayo sa Lord, hindi lang tayo yung laging nagsasalita. Dapat tayo rin ay nakikinig sa Kanya. Ayan. Para nalalaman mo din yung puso ng Panginoon para dun sa pinagpipray mo o sa kung ano man yung sinasabi mo sa Kanya. Next. Marami pa pong sinasabi dito na ng mga halimbawa na nagkakaroon ng diskriminasyon pagdating sa church. Ayun nga yung pinakamagandang example na hindi lang hindi lang lalaki yung pwedeng gamitin ng Panginoon, kundi pati rin yung mga babae. So ayan, tinatawag daw po ni Dr. Miles itong practices na to sa religion na pre-Lord's Day practices. Kasi yung mga tradisyon noon na ginagawa yung sa Old Testament hanggang ngayon ay pinapractice pa rin nila. Ayan. Next po, sabi dito, afterward, I will pour out my spirit on everyone. Your sons and daughters will proclaim my message. Next, sons and daughters, babae, lalaki, ngayon naman, your old people will have dreams and your young people will see visions. So sabi po dito, ba't nawala? Ayan. Sinasabi po dito, yet Joel told us that when the day of the Lord arrived, the king was going to give the governor to everybody, regardless of gender and then yung age mo. Marami kasing nagsasabi na, matanda na ako, hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang gawin yung mga pinagagawa ng Panginoon. Pero sabi dito, meron pa. Lahat ng tao may purpose sa kingdom niya. Maganda din itong sinabi dito na
It doesn't matter if you are a child, a teenager, a middle-aged person, or a senior citizen. You can receive the governor into your life, and he will involve you in kingdom purposes. Wow. Kung yun, naisip ko to eh. Pwede itong pang-ano sa mga taong di pa nakakakilala sa Panginoon. Pag sinasabi, di ko na alam yung purpose ko sa buhay. Di ko na alam. Tapos ikaw, syempre bilang citizen of the kingdom, may purpose ka. May kingdom purposes ka. Ha, ano yun? Alika dito. Saka mo na siya share. Ayan. Yung mga ganong simpleng ano lang. Pero ang buti ng Lord kasi lahat tayo may purpose sa kingdom niya. Hindi pwedeng, dito ka lang, hindi ka pwede sa ganito, ganyan. Lahat tayo gagamitin ng Panginoon. Kahit anong age mo, matanda man o bata, kayang gamitin ng Panginoon. Wag mong isipin o tingnan yung sarili mo na wala ka nang magagawa. Kasi hanggang dito ka lang, hindi ganon. Kasi sabi dito, He will involve you in kingdom purposes. Kaya kailangan, sabi, makipag-cooperate, sumama sa kung ano man yung gawain ng Panginoon. Sabi dito, there's no age discrimination in the kingdom of heaven. Next, baka nakakalimutan. Kasi may mga tao na pinipili lang kung sino yung shashiran o pinipili lang kung sino yung gustong ma-involve sa church. Kasi iba tayo tumingin pagtao. Sabi dito, sa 29, at that time, I will pour out my spirit even on servants. Meron kang kasambahay, kasama sila doon. Kasi lahat tayo ay kabilang doon sa pangako ng Panginoon. Kaya sinasabi dito na, naiyak na naman ako, ano ba yan? Kaya sinasabi dito ng Panginoon na, kailangan ma-share natin yung ibang tao kasi kailangan din nila yung Holy Spirit. Kailangan din nila ang hari. The King desires to pour out His Spirit on all people. Pag tayo mag-share ng word ng Lord sa ibang tao, huwag tayong pumili lang. Baho nito, ayoko dyan. Ganito itsura niya, ayoko dyan. Hindi eh. Kasi ang Lord, mahal niya kahit sino. Mahal niya lahat. So, kailangan tayo bilang citizen of the kingdom of heaven, kung ano yung mahal ng Panginoon, dapat mahal din natin. Kung ano yung desire ng Panginoon, dapat yun din yung magiging desire natin. So, ayun. Everyone on earth needs the governor. Kailangan din nila yun. Kahit mahirap silang pasukan sa Barangay Mariana, ganyang kalalaki yung mga bahay nila, part sila dito eh. Kailangan nila ng governor. Naalala ko, ano pa bang kailangan nila? Ito, governor. Kailangan nila ang Holy Spirit. Kailangan nila ang Panginoon sa buhay nila. The promise is for you and your children and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. The Lord is not, di ba sabi po, I will pour out my Spirit on all people. Kaya lang hindi pa kasi lahat nakakaranas. So sinasabi dito, may mga tao daw, sabi ni Dr. Mas, na parang, sabi mo po Lord, all people, pero bakit hanggang ngayon wala pa rin yung iba? Tapos pinasok niya itong verse, 2 Peter 3 verse 9, the Lord is not slow to do what He has promised as some think. Instead, He is patient with you. He is patient with every one of us. Kasi sabi niya dito, He does not want anyone to be destroyed. Naalala ko to, hindi ko po alam kung sino po nag-share nito sa prayer meeting, pero nakatutok ako dun, so He is patient with you. He is patient with every one of us para, kasi gusto niya lahat ma-save eh. Ayan. So yung mga nakakakilala sa Panginoon, tayong gagamitin ng Lord para makakilala din yung iba. Kasi yun yung desire ng Panginoon eh. Hindi ka lang ni-restore ng Panginoon, hindi lang ni-restore ng Lord sa iyo yung governor para lang sa wala. Meron kang gagawin. Ayan. Sabi po dito, but once all to turn away from their sins lahat. Receiving Him into your life doesn't make you better than anyone else. Ito rin. Minsan, yung mga Kristiyano, nakakilala na tayo sa Panginoon, parang iba yung tingin natin sa sarili natin. Huwag niyong ilalagay yung success dito kasi baka mamaya
ay sumabog yung ulo nyo, kakaan. Ayan, kasi may mga tao na parang, mas better ako sa'yo kasi ganyan. Hindi eh. Kasi kung tutuusin, kung meron kang governor, kung meron kang Lord sa buhay mo, kailangan din ng tao yun. Ng ibang tao na hindi nakakakilala sa Kanya. Kailangan nila yun, kailangan nila. Next, it makes you a steward of kingdom, authority, and power. Next, sabi po dito sa Ephesians 2 verse 8 to 9, for it is by God's grace. So sinasabi po dito na receiving Him into your life doesn't make you better than anyone else. Bakit? For it is by God's grace that you have been saved through faith. It is not the result of your own efforts, but God's gift. Wala tayong maipagmamalaki sa sarili natin. Kasi ang Lord, lahat ng bagay na nangyayari sa atin, yung mga kakayahan natin, lahat yung galing sa Panginoon. Ayan. Next, pangatlo, restored ability to influence. Ito ba yung tinalakay ni Ate Cherry nung nakaraan, sa influence? A governor's job in a colony was to influence its way of life and to regulate activities in it. So, nire-restore sa atin yung abilidad na mag-impluensya ng mga tao. Ayan, sa tulong ng Holy Spirit. Sabi, its way of life and regulate activities in it. The world had been influenced and dominated by the kingdom of darkness since humanity's first rebellion, and it was only through the power of the governor that life on earth could be set right again. Sa pamamagitan lang ng governor, magiging maayos ulit ang lahat. So ayan, nung na-disconnect tayo sa Holy Spirit, sa kingdom of God, ibang kingdom na yung naghari eh. Kingdom of darkness na. Kaya ang daming nararanasan natin na hirap dito sa mundo. Pati yung mga emosyon at kung ano-ano pa. Ayan. Pero, kung naalala nyo, sinabi ko rin po kanina na hindi mabuo-buo yung buhay ng tao kasi laging may kulang sa kanya. Ito kasi yung kailangan niya, yung governor. Through the power of the governor, that life on earth, yung totoong buhay, ayan, could be set right again dito sa mundo. Ayan, the kingdom of God is a matter of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit, because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and approved by man. Dito ako tutok. Sabi po dito, if you want to please the Lord, kailangan itong tatlong to, sa tulong ng Holy Spirit, ay mai-apply natin sa buhay natin. Yung righteousness, peace, and joy. Marami sa atin siguro nagtatang, Lord, paano po ba kita ipiplease? Pero sa totoo, sa pamamagitan ng Holy Spirit, yung righteousness, yung peace, and joy, pag nakita yun ng Panginoon sa buhay mo, mapiplease siya. Ayan. Dito rin sa mga pag-aaralan natin, tuturuan din po tayo kung ano yung kingdom lifestyle sa kingdom of God. Kaya kung meron mang dapat alisin sa atin ng mga lifestyle natin dito sa mundo, kailangan nating magpakorek sa Panginoon. Para yung kingdom lifestyle sa kingdom of God, yun yung mai-apply, mag-manifest sa atin at laging magawa natin. So ayan, next, the governor gives us the kingdom authority we need to influence the colony of earth so that it reflects the nature of the kingdom. Ayan. So ito po yung tatlo. Una, restored relationship with the King Father. Ito yung naging resulta nung na-connect ulit tayo sa governor, sa Panginoon. Sabi dito, restored relationship with the King Father. Pangalawa, entrance into non-discriminatory and non-partisan kingdom. And then yung pangatlo, restored ability to influence. Ayan, sa tulong ng Holy Spirit. So sabi po kanina, meron po dito sinasabi na, 13 seconds. Meron po sinasabi po dito na the governor gives us the kingdom authority. So ano yung kingdom authority na yun? Naniniwala ako nung binasa ko po itong lesson na to. Piniprepare tayo ng Panginoon para dun sa gagawin na presence night. Kailangan mai-apply natin ito, mayakap natin yung kingdom authority na binigay sa atin ng Panginoon. So merong dalawang kingdom of authority na sinasabi po sa kingdom of God. Delegated authority and then ability authority. Ayan. Ito po yung tatalakayin natin next week. Sakto po, 0 na. So ayun po. Thank you po, Lord. Thank you po, Lord.